Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay listening. Sa Ebanghelyo ngayon, pamilyar ang tagpo. Si Jesus ay tinanggap sa bahay ni Marta at Maria. Dalawang magkapatid, dalawang magkaibang kilos. Dalawang reaksyon sa presensya ng Panginoon. Si Marta, abalang-abala sa paghahanda, habang si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang salita. Sa pagdinig natin ng tagpong ito, madalas natin itong tingnan bilang pagpili kung sino ang mas tama. Si Marta bang abala sa paglilingkod o si Maria bang tahimik na nakikinig? Ngunit kung lalaliman natin ang salaysay, maunawa natin na hindi ito tungkol sa pagtatapat ng gawain laban sa pagninilay, kundi ito ay paanyaya sa pagkakaroon ng tamang puso sa presensya ng Diyos. Kaya ang ating salitang focus ay listening. Sa panahon ngayon na punong-puno ng ingay ng trabaho, ng social media, ng mga hinaing sa buhay, at kahit ingay ng sarili nating iniisip, napakahirap ang tumahimik at makinig. Sanay tayong gumalaw, kumilos, magplano, gumawa. Kapag hindi tayo abala, parang may kulang. Kapag hindi tayo nagmamadali, pakiramdam natin ay nasasayang ang oras. Gaya ni Marta, ang ating default ay pagiging aktibo, produktibo, kapaki-pakinabang. Ngunit sa Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus na ang mas mahalagang bahagi ay hindi ang dami ng ginagawa, kundi ang lalim ng pakikinig. Ang pakikinig ay hindi basta pagtanggap ng salita sa pandinig. Ito'y pagbubukas ng puso, pagtigil sa sarili at pagpapapasok sa presensya ng Diyos. Sa kultura ng mabilisang sagot, multitasking at instant gratification, ang pakikinig ay tila isang kalugihan. Pero sa pananampalataya, ito ang simula ng tunay na karunungan. Dahil ang tanong, marunong makinig ay taong marunong magmahal. Hindi ba't kapag may mahal tayo, natural tayong nakikinig sa kanila? Sa kanilang damdamin, kwento, katahimikan. Napansin ni Jesus ang pagkabalisa ni Marta. Hindi niya siya pinagalitan. Sa halip may lambing ang kanyang tugon, "Marta, Marta, nababahala ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at ito'y hindi aalisin sa kanya." Iisa lamang ang kailangan, isang salita, isang tinig, isang presensya, isang katahimikan, isang pakikinig. Ang salitang pakikinig sa Biblia ay laging konektado sa pagsunod. Sa wikang Hebreo, ang salitang Shema ay nangangahulugang makinig na may kasamang pagsunod. Hindi hiwalay ang dalawang ito. Ang taong tunay na nakinig ay siyang handang sumunod. Kaya ang pag-upo ni Maria sa paanan ni Jesus ay hindi katamaran kundi isang paninindigan. Paninindigang ang Diyos ang una sa lahat. Sa ating buhay, napakarami nating iniintindi. Pamilya, trabaho, problema, hinaharap, kalusugan, lahat ay may halaga. Lahat ay may saysay. Pero ang tanong, nakikinig pa ba tayo sa Diyos sa gitna ng lahat ng ito? O baka masyado na tayong abala sa mga bagay para kay Jesus?
pero nakakalimutan na nating makasama talaga si Jesus. Baka katulad tayo ni Marta na pagod sa paggawa ng mabuti pero nawawala na ang puso sa Kanya na siyang dahilan kung bakit tayo gumagawa. Ang pakikinig ay paglalagak ng sarili sa katahimikan ng Diyos. Hindi ito pagiging passive, kundi pagiging bukas. Ang taong nakikinig ay taong nagpapakumbaba, inaamin na hindi niya alam ang lahat at handa siyang tumanggap ng liwanag mula sa salita ng Diyos. At mula sa pakikinig na ito, doon tayo huhugot ng lakas para muling kumilos, magmahal at maglingkod. Pero hindi na gaya ng dati, kundi ayon na sa ritmo ng Diyos. Kapag ang ating mga gawain ay hindi galing sa pakikinig, nagiging puro ingay ang ating buhay. Pero kapag ang ating pagkilos ay bunga ng tahimik na pakikinig, ang lahat ng ginagawa natin ay nagiging daluyan ng presensya ng Diyos. Kailan tayo huling tumigil upang tahimik na makinig sa Diyos? Hindi para magsalita o magreklamo, kundi para lamang makasama siya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa gitna ng aming kabisihan at alalahanin, turuan mo kaming tumigil. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pakikinig. Bigyan mo kami ng puso na marunong makinig sa iyo, sa kapwa at sa sarili. Gawin mo kaming tulad ni Maria na pinili ang mas mahalagang bahagi, ang makasama ka. At tulad ni Marta, naway ang lahat ng aming gawain ay magbuhat sa pag-ibig na galing sa pakikinig sa iyo. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.